May mga araw bang pakiramdam mo parang wala kang napupuntahan? Gising, trabaho, uwi, tulog, paulit-ulit. Parang robot. Parang may kulang. Minsan mapapatanong ka, ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Dati, ang dami mong pangarap. Gusto mong umangat, maging masaya, at maabot ang mga goals mo. Pero habang tumatagal, parang mas lalong lumalayo ang lahat ng iyon. Don't worry, hindi ikaw lang iyan. Marami sa atin ang sanay na sa routine, yung okay na, kahit alam nating kaya pa natin maging mas mabuti. Pero paano kung simula ngayon, pilitin mong umangat, kahit paunti-unti? Paano kung gawin mong mission na bawat araw, may ginagawa kang hakbang papalapit sa best version ng sarili mo? Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 aral mula sa Stoicism. Mga simpleng prinsipyo na kapag ginawa mo araw-araw, kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangan maghintay ng tamang panahon. Hindi mo rin kailangan maging handang-handa. Ang kailangan mo lang ay simulan. Matututunan mo dito kung paano gumawa ng ugaling hindi basta-basta sumusuko, tigilan ang sobrang pag-iisip at simulan ng kumilos. Harapin ang hirap at gamitin ito para lumakas at matutong maging disiplinado, matibay at totoo sa sarili. Ito na ang simula ng pagbabago mo. Kung handa ka ng baguhin ang sarili mo, unti-unti, araw-araw. Tara, simulan na natin. Kwento ni Laura, simula ng pagbabago. Si Laura ay isang simpleng babae. Mula pagkabata, palagi siyang kinukumpara sa iba. Mabagal siya mag-isip. Hindi siya kasing galing ng kuya niya. Mahiyain yan, hindi pang leader. Dahil paulit-ulit niyang naririnig ito, naniwala na rin siya. Sa school, kahit alam niya ang sagot, hindi siya nagtataas ng kamay. Sa trabaho, ginagawa niya ang dapat, pero hindi siya nagtatanong, hindi siya sumusubok ng bago. Sabi niya sa sarili, hanggang ganito na lang siguro ako. Araw-araw pare-pareho ang ginagawa niya. Gising, trabaho, uwi, tulog. Pero sa puso niya, may maliit na boses na bumubulong. Laura, kaya mo pa. May mas magandang buhay para sa'yo. Hindi lang niya alam kung paano ito sisimulan. Isang hapon, naupo siya sa park. Tahimik. Gusto lang niyang magpahinga. May nadaanang grupo ng mga runner. Pinanood niya sila. Ang bilis nila. Ang lakas. Medyo nainggit siya. Sana kaya ko rin yan, sabi niya sa sarili. Pero may isa siyang napansin. Isang matandang lalaki, siguro nasa 60, na may prosthetic leg. Oo, artificial ang isang paa niya. Pero ang bilis niya tumakbo, parang walang hadlang. Hindi makapaniwala si Laura. Nilapitan niya ito at nagtanong, Kuya, paano niyo to nagagawa? Saan kayo kumukuha ng lakas? Ngumiti ang matanda at sabi niya, lahat yan nasa isip mo. Kapag naniwala kang kaya mo, gagawin ng katawan mo yon. Tapos idinagdag pa niya, araw-araw inuulit ko sa sarili ko ang sinabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Tumimo sa isip ni Laura ang sinabi niya. Pag-uwi niya, paulit-ulit niya itong iniisip. Totoo, ako ang may kontrol sa isip ko, hindi ang ibang tao, hindi ang nakaraan ko, hindi ang takot ko. Kinabukasan, gumising siya ng mas maaga. Kumuha ng papel at nagsulat. Ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Ano ang mga ayaw ko nang maramdaman? Simple lang ang naisulat niya. Magtiwala sa sarili, maging proud sa maliliit na tagumpay, tigilan ang takot na magkamali. Simula noon, dahan-dahan siyang nagbago. Hindi biglaan, pero araw-araw may konting hakbang. Kapag tinatamad siya, iniisip niya ang matandang tumatakbo. Kapag natatakot siya, inuulit niya ang quote ni Marcus Aurelius. Ngayon, hindi pa rin sikat si Laura. Wala siyang milyon sa bangko. Pero gumigising siya araw-araw na may layunin. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, hindi sa kung anong meron ka, kundi sa mga pinipili mong gawin araw-araw. Bago tayo magpatuloy, kung may natututunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at maging isa sa aming exclusive members para ma-access mo ang mga special na benepisyo. At sa comment section, sabihin mo rin, anong ginagawa mo ngayon para maging best version ng sarili mo? Gusto naming sabay-sabay tayong umunlad. Number 1. Araw-araw mahalaga. Ang buhay ay parang lubid, at bawat araw parang isang hibla o sinulid. Kapag ginamit mo ng tama, lumalakas ito. Pero kapag sinayang mo, humihina. Kaya isipin mo, ilang araw na ba ang dumaan na parang wala lang? Madalas nating sabihin, mamaya na lang. Bukas na lang ako magsisimula.
Pero ang totoo, madalas yung bukas na yon, hindi na dumadating. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, isipin mong pribilehiyo ang bawat umaga na ikaw ay buhay pa. Ibig sabihin, ang bawat paggising natin ay hindi basta-basta lang. Ito ay bagong chance para magbago, gumawa ng tama, at mapalapit sa taong gusto mong maging. Isipin mo, may mga tao na hindi na nagising ngayong araw, pero ikaw, buhay ka pa, gising ka pa, may oras ka pa. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Simulan mo ang araw sa tanong na ito. Ano ang pwede kong gawin ngayon para maging mas mabuting ako? Hindi kailangang malaki, kahit simpleng bagay lang. Maglakad o mag-exercise kahit 10 minuto. Kumustahin ang isang mahal mo sa buhay. Uminom ng maraming tubig. Tapusin ang matagal mo ng pinagpapaliban. Ang mahalaga, gawin mo ngayon, hindi bukas. Dahil ang bukas, hindi sigurado. Pero ang ngayon, nasa kamay mo. Kung palagi kang naghihintay ng perfect timing, baka hindi ka talaga makapagsimula. Walang perfect na oras. Ang meron lang ay ang desisyon na simulan na ngayon. Bago ka matulog sa gabi, tanungin mo ang sarili mo, may nagawa ba akong isang bagay ngayong araw para sa sarili kong ikabubuti? Kung oo, kahit maliit lang, i-celebrate mo yon. Dahil ang success, hindi biglaan, dahan-dahan, araw-araw. Kung wala kang nagawa ngayon, ayos lang. Pero huwag mo nang ulitin bukas. Gamitin mo yung pagkukulang mo bilang gising. Hindi para saktan ang sarili mo, kundi para itulak ka na magsimula ulit. Tandaan, ang tagumpay ay hindi isang malaking hakbang. Ito ay mga maliliit na hakbang, araw-araw. Kaya bukas, paggising mo, tanungin mo ulit ang sarili mo. Ano ang pwede kong gawin ngayon para umangat kahit kaunti? At kapag may naisip ka, huwag mo na antayin ang tamang mood o inspiration. Simulan mo agad. Dahil ang tunay na pagbabago, nagsisimula sa isang simpleng desisyon na hindi mo sasayangin ang araw mo. Number 2. Mas kaya mo kaysa sa akala mo. Alam mo ba kung sino ang madalas na pumipigil sa tagumpay mo? Ikaw. Hindi ibang tao, hindi problema, hindi sitwasyon mo. Ikaw mismo, ang paraan ng pag-iisip mo. Ilang beses mo na bang gustong subukan ang isang bagay pero umatras ka agad kasi sabi mo sa sarili, hindi ko kaya. Hindi ka pa nga nagsisimula, sumusuko ka na agad. Pero eto ang totoo, mas kaya mo kaysa sa iniisip mo. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, circumstances don't make the man, they reveal him. Ibig sabihin, hindi ang problema ang bumubuo sa pagkatao mo, kundi kung paano mo ito hinaharap. Sa gitna ng hirap, doon lumalabas ang tunay mong lakas. Alam mo ba, si Epictetus, dati siyang alipin. Wala siyang yaman, wala siyang koneksyon. Pero naging isa siya sa pinakarespetadong pilosopo sa kasaysayan dahil hindi siya sumuko sa sitwasyon niya. Kung nagawa niya, kaya mo rin. Ang unang kailangan mong baguhin ay ang paniniwala mo sa sarili. Sabihin mo, kaya ko ito, kahit natatakot ka, kahit hindi ka pa handa, kahit hindi mo pa alam ang buong plano. Dahil ang totoo, walang taong 100% handa, pero ang mga nagtatagumpay, sila yung gumagawa ng paraan habang natututo. Kapag naniwala kang kaya mo, mas nagiging matapang kang sumubok, matiyaga ka kahit mahirap, at mas naghahanap ka ng solusyon kaysa mag-give up. At kung magkamali ka, ayos lang yan. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga natututo ka at hindi ka humihinto. May gusto ka bang simulan? Negosyo, bagong skill, o pag-aaral? Huwag ka nang maghintay na mawala ang kaba bago ka kumilos. Kilos muna, at habang ginagawa mo, mawawala rin unti-unti ang takot. Dahil makikita mo, uy, kaya ko pala talaga. Gawin mo ito. Isipin ang isang bagay na matagal mo nang gustong simulan. Isulat ang unang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon. Halimbawa, gusto mong matuto ng English? Mag-download ng app. Gusto mong pumayat? Maglakad ng 10 minuto ngayon. Gusto mong magnegosyo? Mag-research ng isang idea ngayon. Ang mahalaga, simulan mo. Dahil sa bawat hakbang, mas mapapatunayan mo sa sarili mo na hindi pala ako mahina. Kaya ko pala. Kaya simula ngayon, tumigil ka na sa pagdududa sa sarili mo. Magsimula kang maniwala na kaya mong magbago. Dahil ang totoo, mas kaya mo kaysa sa akala mo. Number 3. Gumawa ng habits na hindi bumibigo. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hirap baguhin ang lifestyle nila? Kasi umaasa lang sila sa motivation. Minsan, sobrang inspired ka. Gusto mong mag-ehersisyo, mag-ipon,
kumain ng healthy, o mag-aral. Pero aminin natin, hindi araw-araw andyan ang gana. May araw na tinatamad ka. May araw na pagod ka. May araw na wala ka sa mood. At kapag motivation lang ang basehan mo, siguradong titigil ka rin. Pero may mas matibay pa sa motivation. Sistema at habit. Kapag may routine ka na, kahit wala ka sa mood, nagagawa mo pa rin. Parang automatic. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, consistency beats talent. Ibig sabihin, kahit hindi ka pinakamagaling, basta tuloy-tuloy ka, panalo ka. Mas malayo ang mararating ng taong consistent kaysa sa taong magaling pero hindi regular. Kaya ang tanong, paano ka makakagawa ng habit na hindi bumibigo? Gamitin mo ang habit stacking. Simple lang. Idikit mo ang bagong habit sa isang bagay na ginagawa mo na araw-araw. Halimbawa, pagkatapos mong mag-toothbrush sa umaga, uminom ng isang basong tubig. Pagkatapos kumain ng lunch, magbasa ng kahit isang pahina ng libro. Bago matulog, isulat ang isang bagay na thankful ka. Dahil konektado na sa routine mo, madali mo na lang maalala. Isa pa, magsimula sa maliit. Huwag agad malaki o mahirap. Halimbawa, gusto mong mag-workout? Simulan mo sa 5 minuto lang. Gusto mong mag-meditate? Kahit 2 minuto muna. Gusto mong mag-ipon? Kahit barya lang muna araw-araw. Ang mahalaga, madali simulan at pwede ulitin. Kasi ang tunay na habit, hindi yung biglaan, kundi yung araw-araw mong ginagawa. Isa pang tip, ipakita mo ang habit. Kung gusto mong magbasa, ilagay ang libro sa mesa. Kung gusto mong uminom ng tubig, maghanda ng bote sa tabi ng kama. Mas nakikita mo at mas naaalala mo. At kapag nagawa mo, kahit maliit lang, i-celebrate mo. Kahit simpleng nice one sa sarili mo, malaking tulong yan para tuloy-tuloy ka. Tandaan, ang sikreto ng tagumpay ay hindi laging lakas, kundi ang araw-araw na tamang gawain. Kaya simula ngayon, huwag ka nang umasa lang sa motivation. Gumawa ka ng simple, praktikal na sistema. Gawing bahagi ng araw mo ang mga habit na magdadala sa iyo sa tagumpay. Number 4. I-prioritize ang pag-invest sa sarili. Isipin mo ang palakol. Kapag mapurol na ang talim nito, mahirap nang gamitin. Kailangan mo muna itong hasain para bumalik ang bisa. Pero kung pilitin mong putulin ang kahoy gamit ang mapurol na palakol, ano mangyayari? Pagod ka na, pero wala ka pang nagawa. Ganon din tayo. Kapag lagi kang pagod, stress, o ubos ang lakas, paano ka makakakilos ng maayos? Hindi ka palakol. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo kung ramdam mong pagod ka na. Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, palakasin mo ang katawan at isipan dahil dito nakasalalay ang lahat. Kung gusto mong gumanda ang takbo ng buhay mo, trabaho man, pamilya o personal na bagay, dapat inuuna mo rin ang sarili mo. Pero madalas, hindi natin yan ginagawa. Bakit? Kasi iniisip natin, nakakahiya, baka isipin ng iba ang selfish ko. Pero ang totoo, hindi selfish ang alagaan ang sarili. Ito ang tamang gawin para makatulong ka rin sa iba. Paano ka makakapagbigay ng pagmamahal, oras, o tulong kung ubos ka na? Paano mo maibibigay ang best mo kung wala ka ng energy? Kaya starting today, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Hindi kailangan ng mahal o magarbong paraan. Kahit simpleng mga bagay ay malaki na ang tulong. Halimbawa, magbasa kahit 10 minuto araw-araw. Maglakad-lakad para makapagpahinga ang isip. Matulog ng sapat. Magpahinga kapag pagod, walang guilt. Mag-reflect, ano ang nararamdaman ko ngayon? Itong mga simpleng habit na ito, parang paghasa sa sarili mong palakol. Kapag mas malakas ang katawan at malinaw ang isip mo, mas madali mong haharapin ang problema at stress. Isa pa, matutong magsabi ng hindi. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng chat. Hindi mo kailangang sumama sa lahat ng lakad. Kung alam mong hindi na ito nakakabuti sa'yo, okay lang tumanggi. Ang pagprotekta sa sarili mong oras at energy ay parte ng pag-aalaga sa sarili. Tandaan, hindi mo kayang ibigay ang wala ka, kaya punuin mo muna ang sarili mo para meron kang maibibigay sa mga mahal mo, sa trabaho mo, at sa sarili mo rin. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, anong simpleng bagay ang pwede kong gawin ngayon para alagaan ang sarili ko? At gawin mo na iyon, huwag mo nang ipagpaliban, dahil ang pinakamahalagang asset mo ay ikaw mismo. Number 5. Maliit na hakbang, malaking bago. Kapag iniisip natin ang pagbabago, madalas akala natin kailangan agad malaki, mabilis, at perfect. Pero ang totoo,
hindi kailangan agad-agad ang malaking hakbang. Minsan, ang kailangan mo lang ay isang maliit na simula. Kahit 1% improvement lang bawat araw, malaking bagay na yon pag tumagal. Isipin mo kung araw-araw ay may konti kang pag-unlad, sa loob ng 1 taon, halos 37 beses kang mas gumaling kumpara sa dati mong sarili. At hindi ito dahil sa magic, dahil lang sa consistency. Tingnan mo ang elepante. Malaki, malakas, at matatag. Pero nung baby pa siya, hindi pa siya ganon. Nadapa siya, natakot, pero araw-araw siyang gumalaw. Kahit dahan-dahan lang. At dahil doon, naging matibay siya. Ganon din sa buhay natin. Ang tunay na progress, hindi nakadepende sa laki ng hakbang mo. Nakadepende ito sa araw-araw mong pagsisikap. Kaya kung gusto mong magbago, huwag kang magmadali. Simulan mo lang sa isang maliit na bagay. Halimbawa, gusto mong maging healthy? Uminom ng 1 basong tubig sa umaga. Gusto mong matuto? Magbasa ng kahit 1 pahina araw-araw. Gusto mong makapag-ipon? Magsimula sa piso araw-araw. Oo, maliit lang tingnan. Pero kapag paulit-ulit mong ginagawa, lalaki rin ang resulta. Ang problema ng marami, gusto agad instant result. Pag hindi agad nakita ang pagbabago, sumusuko na. Pero tandaan mo, progress ay araw-araw na effort, hindi pagiging perfect. Hindi mo kailangang maging perpekto araw-araw. Ang mahalaga, gumagawa ka ng kahit 1 maliit na hakbang. At kapag naiisip mong tumigil, alalahanin mo, ang tagumpay, disiplina, at pagbabago, nagsisimula sa simpleng choices. Kahit 1 push-up, kahit 1 thank you, kahit simpleng journal entry, may halaga yan. At huwag mong sabihing maliit lang yan, dahil kapag palagi mong ginagawa, nagiging parte na yan ng ugali mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang 1 maliit na bagay na pwede kong simulan ngayon para sa ikabubuti ko? Gawin mo na. Bukas ulitin mo. Sa makalawa, ulitin mo ulit. Hanggang sa hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo dahil naging natural na ito. Tandaan, hindi mo kailangang maging mabilis. Ang importante, huwag kang titigil. Dahil sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw, nandun ang malaking pagbabago na matagal mo nang hinahanap. Number 6. Lumago sa gitna ng discomfort. Alam mo ba kung saan talaga nangyayari ang tunay na pagunlad? Hindi sa comfort zone, hindi sa mga bagay na sanay ka na, madali, o walang challenge. Ang tunay na growth ay nangyayari kapag lumalabas ka sa kung saan ka komportable. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, ang hirap sa buhay ay parang training ng kaluluwa. Ibig sabihin, ang mga pagsubok at hirap, yan ang nagpapalakas sa atin. Diyan tayo tumitibay. Diyan tayo mas lumalalim bilang tao. Pero bakit nga ba maraming natatakot sa discomfort? Kasi mahirap. Nakakakaba. Nakakapagod. Pero isipin mo to, lahat ng mahalagang bagay sa buhay, dumaan muna sa hirap. Halimbawa, natuto kang magsalita sa harap ng tao, pero kinabahan ka muna. Nakapagsimulang mag-ipon, pero tiniis mo muna ang mga gastos. Naging matatag ka, pero bago yon, maraming pagsubok kang dinaanan. Ibig sabihin, kung gusto mong lumago, kailangan mong tanggapin ang discomfort. Hindi siya kalaban, isa siyang teacher. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang 1 bagay na gusto kong gawin, pero natatakot ako? Pwedeng ito ay pakikipag-ayos sa taong may tampo sa'yo, pag-a-apply sa bagong trabaho, pag-share ng gawa mo online, o kahit simpleng paglabas mag-isa para subukan ang bago. Ano man yon, subukan mong gawin ngayong linggo, kahit maliit na step lang. Hindi kailangang biglaan. Pwede mo itong simulan sa simpleng paraan, tulad ng pag-message muna o pag-research. Ang mahalaga, harap ka sa takot mo, huwag mong iwasan. Kasi sa bawat pagkakataon na hinaharap mo ang kaba, takot o hiya, mas tumitibay ka. At dumadating ang araw na yung dating kinatatakutan mo, kayang-kaya mo na. Parang first day mo sa school or unang job interview. Kinabahan ka dati, pero ngayon, normal na lang. Bakit? Kasi hinarap mo. Inulit mo, hindi ka umatras. Kaya sa susunod na matakot ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay chance para ako'y matuto at lumago? At kung oo ang sagot, gawin mo kahit mahirap. Tandaan, ang comfort zone ay lugar ng pahinga, hindi ng pag-unlad. Kung gusto mong gumaling, tumatag, at maabot ang goals mo, kailangan mong matutong yakapin ang hindi komportable. Dahil sa bawat takot na hinarap mo, may bagong tapang na nadadagdag sa'yo. Kaya ngayong linggo, subukan mong gawin ang 1 bagay na kinatatakutan mo at pagkatapos, sabihin mo sa sarili mo,
lumago ako ngayon. Number 7. Huwag lang gawin para sa palakpak. Napansin mo ba na maraming tao ang gumagawa ng isang bagay para lang mapansin? Nag-aaral para purihin, nagpo-post para sa likes, nagtatrabaho para mapansin ng boss. Pero ang tanong, paano kung walang pumalakpak? Paano kung walang nag-comment, walang nagsabi ng ang galing mo, walang nag-react? Itutuloy mo pa rin ba? Sabi ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, gawin mo ang bawat kilos na parang ito na ang huli mong araw. Hindi niya sinabing, gawin mo lang pag may nanonood. Ang ibig niyang sabihin, gawin mo dahil ito ang tama, dahil ito ang makakabuti sa'yo. Kung ginagawa mo lang ang isang bagay dahil gusto mong purihin ka, hindi mo na ginagawa ito para sa sarili mo. Para kang nakakulong sa opinyon ng iba, at kapag nawala ang papuri, nawawalan ka rin ng gana. Pero kapag ginagawa mo ito dahil gusto mong umayos, matuto, o gumaling, kahit walang pumalakpak, panalo ka pa rin. Isipin mo ang isang estudyante na nag-aral ng mabuti pero walang medalya. Masasayang ba ang effort niya? Hindi, kung ang goal niya ay personal growth. Dahil ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung proud ka ba sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ginagawa ko ba ito para sa sarili ko o para lang mapansin? Kung para sa sarili mo, ituloy mo. Kung hindi, baka kailangan mong palitan ang dahilan mo. Walang masama sa papuri, masarap mapansin at ma-appreciate, pero huwag mong hayaang yun lang ang dahilan kung bakit ka kumikilos. Kasi darating ang panahon na walang papalakpak, walang magko-comment, walang support. At kung dun lang nakabase ang motivation mo, titigil ka. Pero kung ang lakas mo ay galing sa loob mo, tuloy-tuloy ka kahit wala ang iba. Tandaan mo, gawin mo ang best mo kahit walang nakakakita. Bakit? Kasi ikaw ang unang nakakaalam kung nagsipag ka o tinamad. Ikaw rin ang unang makakaramdam kung proud ka sa ginawa mo o hindi. At sa huli, isang tanong lang ang mahalaga. Ginawa ko ba ang best ko? Kung oo, ayos lang kahit walang palakpak. Kaya simula ngayon, gawin mo ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Hindi dahil gusto mong mapansin. Gawin mo para sa sarili mong respeto. Number 8. Ang pagunlad ay hindi selfish. May mga pagkakataon ba na gusto mo lang ayusin ang sarili mo, pero may nagsabi sa'yo, ang selfish mo naman. Parang mali kapag inuuna mo ang sarili mong kalusugan, kapayapaan o pangarap. Pero ito ang totoo. Ang pag-aayos sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, kung gusto mong tumulong sa mundo, unahin mong ayusin ang sarili mo. Ibig sabihin, kung gusto mong maging mabuting anak, magulang, kaibigan, o partner, dapat maayos ka muna. Paano ka tutulong sa iba kung ikaw mismo ay pagod, nalilito, o ubos na ang lakas? Paano ka magbibigay ng payo kung ikaw rin ay gulong-gulo? Paano mo aalagaan ang ibang tao kung ang sarili mo hindi mo maalagaan? Hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Kaya kung gusto mong maging mas mabuting tao para sa ibang tao, kailangan mong simulan sa sarili mo. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay paghahanda sa sarili, para mas may maibahagi ka sa iba. Isipin mo na lang ang 2 baso, yung isa puno ng tubig, yung isa halos wala na. Sino ang kayang magbigay ng mas marami? Siyempre, yung basong puno. Ganon din sa buhay. Kapag buo ka, malusog, malinaw ang isip at may katahimikan, mas kaya mong magmahal, mag-alaga at umintindi. Halimbawa, kapag malakas ang katawan mo, may energy kang tulungan ang pamilya. Kapag maayos ang emosyon mo, mas kalmado kang humaharap sa problema. Kapag may oras ka para sa sarili mo, mas may kalidad din ang oras mo sa mahal mo sa buhay. At ang totoo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang ginagawa mong pag-aalaga sa sarili. Hindi mo rin kailangang humingi ng sorry kung minsan inuuna mo ang sarili mo. Ang mga totoong nagmamahal sa'yo, maiintindihan nila yan. At sa bandang huli, makikinabang din sila sa pagbabagong ginagawa mo. Kaya simula ngayon, alisin mo na sa isip mo na mali ang unahin ang sarili. Gawin mo ito para mas lumakas ka, mas makapagbigay ka, at mas makasama mo ang mga taong mahalaga sa'yo ng buo ang loob. Tandaan, ang pag-unlad ay hindi selfish. Ito ang daan para mas marami kang matulungan. Kaya huwag ka nang magdalawang isip. Ayusin mo ang sarili mo dahil yan ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iba. Number 9. Itigil ang pagkumpara. Isipin mong tumatakbo ka sa karera. Nakafocus ka. Maayos ang paghinga. Malakas ang bawat hakbang. Pero bigla kang tumingin sa kaliwa, tapos sa kanan,
Tiningnan mo kung sino ang nauuna. Anong nangyari? Nawala ang focus mo. Bumagal ka. Ganyan ang epekto ng pagkumpara sa iba. Hindi ka nito pinapabilis. Hindi ka nito pinapaganda. Mas lalo ka lang bumabagal. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong kontrolin. At totoo yon. Hindi mo kontrolado ang buhay ng ibang tao. Hindi mo hawak kung anong meron sila, kung gaano sila kabilis umasenso, o kung gaano sila kasaya. Pero ang kaya mong hawakan, sarili mo, ang disiplina mo, ang iniisip mo, at ang ginagawa mo araw-araw. Ang madalas na problema ngayon, lalo na dahil sa social media, ay napapansin natin ang buhay ng iba. Tapos napapaisip tayo, ang ganda ng trabaho niya. Ang saya nila sa travel. Buti pa sila, ang ayos ng relasyon nila. Bakit parang ang perfect ng buhay nila? Samantalang ikaw, nasa kwarto lang. Pagod. Nagtataka. Ako na lang ba ang naiiwan? Pero tandaan mo, ang social media ay highlight lang ng buhay ng tao. Pinipili lang nila ang magandang parte. Hindi mo alam ang totoo nilang pinagdadaanan. Kaya huwag mong i-compare ang totoong buhay mo sa best moments lang ng iba. Gusto mo ng simpleng tip? Huwag ka munang gumamit ng social media sa unang oras ng umaga. Bakit? Kasi pagkagising mo pa lang, ang utak mo agad ay napupuno ng achievements ng iba. Nasisira agad ang mood mo. Imbes na ma-inspire, nawawalan ka pa ng gana. Mas maganda kung gamitin mo ang umaga para sa sarili mong improvement. Pwede mong gawin, gumising ng mas maaga, magsulat ng goals sa notebook, magbasa kahit konti, mag-stretching or tahimik na pagninilay, o kahit simpleng walang cellphone muna ng isang oras. Sa halip na pagkumpara, ang araw mo ay magsisimula sa focus at layunin. At tandaan mo, ang sukatan ng progress mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong improvement. Araw-araw, tanungin mo ang sarili mo, mas maayos ba ako ngayon kaysa kahapon? Kung oo, panalo ka. Kahit maliit na progress lang, basta ikaw ang basehan, panalo ka pa rin. Kaya tigilan mo na ang pagtingin sa takbo ng iba. Ang laban mo ay sa sarili mo. At sa laban na yon, ikaw ang champion. Number 10. Bigyang halaga ang quality time. Naranasan mo na bang kasama mo ang isang tao pero parang wala ka naman talaga doon? Andun ka nga sa katawan pero ang isip mo nasa trabaho, cellphone o ibang bagay. Ganyan din tayo minsan kahit mag-isa lang. Akala natin may me time na tayo pero habang nanonood ng movie, nagso-scroll pa rin sa phone. Nagbabasa ka, pero hindi mo naiintindihan kasi lutang ang utak. Kaya tandaan mo, hindi sa haba ng oras na susukat ang halaga nito, nasa kung gaano ka ka-present sa sandaling iyon. Sabi ni Seneca, isang Stoic philosopher, hindi naman kulang ang oras, sinasayang lang natin ito. Hindi mo kailangan ng buong araw para maging makabuluhan ang oras mo. Kahit ilang minuto lang, basta buo ang atensyon mo, quality time na yan. Halimbawa, kung kumakain kayo ng pamilya mo, ibaba ang cellphone. Kapag may kausap ka, makinig talaga, huwag lang oo ng oo habang nagtitext. Kung nagbabasa ka, iwasan ang sabay-sabay na gawain. Kung naglalakad ka para mag-relax, huwag mo munang tingnan ang notifications. Ngayon, sobrang daming distractions. Social media, messages, trabaho. Dahil dito, hindi na natin na ibibigay ang buong atensyon, kahit sa sarili natin o sa ibang tao. Kung gusto mong maging mas maayos na tao, mas malalim na kaibigan, o mas present na anak, matutong ibigay ang 100% presensya. Bigyan mo ng oras ang mga taong mahal mo. Hindi lang basta kasama ka, kundi ramdam nila na andyan ka talaga. At huwag mong kalimutan ang sarili mo. Hindi lang basta pahinga na may kasamang cellphone. Bigyan mo ng oras ang sarili mo para mag-isip, mag-reflect at mag-recharge. Subukan mong gawin ito. Maglaan ng 15 hanggang 30 minuto araw-araw na wala kang ibang iniintindi. Isulat kung ano ang natutunan mo o naramdaman mo sa araw na yon. Magpasalamat sa mga simpleng bagay. Tanungin ang sarili. Masaya ba ako? Pagod ba ako? Ano ba ang kailangan ko? At kapag may kasama ka, gawin mong intentional ang oras nyo. Hindi kailangan ng bonggang lakad. Minsan, sapat na ang tahimik na kwentuhan, simpleng lakad o sabayang tawanan. Tandaan mo, ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay ay ang buong atensyon mo. Hindi mo kailangang maging perfect. Ang mahalaga, totoo kang present. Kaya simula ngayon, huwag mong sayangin ang oras. Hindi mo kailangang maghanap ng dagdag. Gamitin mo lang ng buo ang oras na meron ka ng may saysay at pagmamahal. Number 11.
Alagaan ang katawan, foundation ng lahat. May mga araw ba na parang ang bigat ng katawan mo? Walang gana, parang pagod na agad kahit wala ka pang ginagawa? Gusto mong magtrabaho o mag-focus, pero lutang ka? Ang dahilan, hindi mo naaalagaan ang katawan mo. Sabi nga ni Seneca, isang Stoic philosopher, sanayin mo ang katawan mo para makatulong sa isipan. Ibig sabihin, kung gusto mong malinaw ang pag-iisip mo at maayos ang takbo ng araw mo, kailangan maayos din ang katawan mo. Kasi kahit gaano ka katalino o kasipag, kung ang katawan mo ay pagod o sakitin, maapektuhan pa rin ang lahat ng ginagawa mo. Ang katawan mo ang pundasyon ng buhay mo. Kaya kung hindi ito nasa ayos, mas mahirap ang bawat araw. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangang mag-gym o bumili ng mahal na equipment para magsimula. Pwede mong simulan sa mga simpleng bagay. Maglakad ng 30 minuto bawat araw. Hindi kailangan tumakbo o magbuhat ng weights. Kahit simpleng lakad sa umaga o hapon, malaking tulong na ito sa katawan mo. Ayusin ang tulog mo. Lagi ka bang puyat? Subukang matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang cellphone o TV 1 oras bago matulog. Uminom ng maraming tubig. Minsan ang pagod at hilo ay dahil lang sa kulang ka sa tubig. Kumain ng mas maayos, hindi kailangang perfect. Simulan lang sa bawas sa matatamis at instant na pagkain. Magpahinga kung kailangan, hindi ka robot. Kung pagod ka, okay lang na huminto, huminga, at magpahinga kahit saglit. At pinakaimportante, makinig sa katawan mo. Kapag may masakit o parang hindi tama ang pakiramdam mo, huwag mong i-ignore. Yan ang paraan ng katawan mo para sabihin na kailangan mo ng break. Ang pag-aalaga sa katawan ay hindi pagiging maarte. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda lang. Ito ay tungkol sa kalusugan, lakas, at malinaw na pag-iisip para maabot mo ang mga pangarap mo. Kaya simula ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang maliit na bagay na pwede kong simulan para mas maalagaan ang katawan ko? Hindi kailangang malaki. Basta ginagawa mo araw-araw, mas magiging handa ka sa kahit anong hamon. Dahil tandaan mo, mas gumagana ang isip at puso kapag malusog ang katawan. Number 12. Tumigil sa overthinking. Kumilos ka na. May plano ka. May ideya ka. Alam mo na kung anong gusto mong gawin. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring nasisimulan. Bakit? Kasi iniisip mo pa rin, pinaplano mo pa, iniisa-isa mo pa ang lahat ng what if. Pero habang iniisip mo kung kailan ang tamang panahon, lumilipas na ang mga araw. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang Stoic philosopher, huwag mo nang pag-isipan kung ano ang mabuti, gawin mo na lang. Kung alam mong makakabuti ito sa'yo, huwag mo nang patagalin, simulan mo na. Kasi sa totoo lang, ang sobrang pag-iisip ay nakakapigil sa galaw. Parang may mapa ka, pero ayaw mong umalis. E paano ka makakarating kung hindi ka kikilos? Minsan sinasabi natin, kailangan perfect muna. Wala pa akong oras. Hindi pa ako ready. Pero ang totoo, walang perfect na oras. Kung hihintayin mo pa yon, baka hindi mo na talaga simulan. Kaya kung gusto mong kumilos, subukan mo ang 5-second rule ni Mel Robbins. Ganito lang, pag may gusto kang gawin, tulad ng mag-exercise, magtrabaho, mag-message o magsalita, bilang ka ng 5. 5, 4, 3, 2, 1, tapos gawin mo agad. Bakit? Kasi kapag binigyan mo ng chance ang utak mong magduda, gagawa ito ng dahilan para umatras ka. Pero kung kikilos ka agad, napuputol ang takot, ang pagdududa at ang pag-iwas. Halimbawa, gusto mong bumangon ng maaga. 5, 4, 3, 2, 1, bangon agad. Gusto mong mag-message tungkol sa business? 5, 4, 3, 2, 1, send na. Tinamad ka? 5, 4, 3, 2, 1, simulan kahit konti lang. Oo, sa simula mahirap. Pero habang inuulit mo ito, mas nasasanay ka. Mas gumagaan kumilos, kahit may kaba. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, sa aksyon, hindi sa pag-iisip. Kaya simula ngayon, kapag napansin mong sobra ka nang nag-iisip, putulin mo na. Tanungin mo ang sarili mo, may silbi pa ba itong pag-iisip ko? Kung wala na, bilang ka ng 5 tapos kumilos ka. Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang plano mo, kung hindi mo sisimulan, wala pa ring mangyayari. Ang tagumpay ay para sa mga taong kumikilos, kahit hindi pa perfect. Ngayon, anong bagay ang gusto mong simulan? 5, 4, 3, 2, 1. Simulan mo na! Number 13. Disiplina ang lahat. Ang saya kapag motivated ka, di ba?
Parang ang gaan gawin ng lahat. Kaya mong magtrabaho, mag-exercise, at magsimula ng bagong habit. Pero ang tanong, paano kapag nawala na ang motivation mo? Diyan pumapasok ang tunay na sikreto ng tagumpay, disiplina. Sabi nga ni Epictetus, isang Stoic philosopher, walang dakilang bagay na makakamit ng walang effort at disiplina. Kahit gaano ka ka-inspired ngayon, darating ang araw na tinatamad ka, pagod ka, at parang wala kang gana. At kung motivation lang ang inaasahan mo, madali kang titigil. Pero kung may disiplina ka, itutuloy mo kahit tinatamad ka. Gagalaw ka pa rin kahit walang pumapalakpak. Ang disiplina, hindi ibig sabihin na perfect ka. Hindi rin ito pagiging super sipag araw-araw. Ang disiplina ay simpleng pangako sa sarili mo na gagalaw ako araw-araw, kahit mahirap, kahit walang gana. Paano mo ito masisimulan? Gumawa ng simpleng daily routine. Piliin mo lang ang mga importanteng bagay para sa'yo. Halimbawa, gumising ng maaga, stretching o ehersisyo, magbasa o mag-journal. Gumawa kahit konting step papunta sa goal mo. Ilagay sa oras. Huwag lang basta kung kailan ko maisip. Halimbawa, 7:00 ng umaga, gising at stretching. 9:00 ng gabi, isang pahina ng pagbabasa bago matulog. Gawing parang kontrata sa sarili. Isulat mo ito, i-post mo sa pader mo. At tuwing tinatamad ka, tanungin mo, paninindigan ko ba yung pangako ko sa sarili ko? Walang palusot. Walang bukas na lang or okay lang kahit isang araw lang ako magpahinga. Kasi kadalasan, ang isang araw na iyan, nagiging isang linggo na wala ka ng ginagawa. Humanap ng kakampi. Kung nahihirapan ka, may kaibigan ka bang pwedeng mag-remind sa'yo? Hindi para i-pressure ka, kundi para paalalahanan ka kung bakit mo sinimulan. Tandaan, ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay regalo mo sa sarili mong kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na umaabot sa goals nila, kahit walang sumusuporta, kasi hindi sila umaasa sa motivation lang. Simula ngayon, piliin mo ang disiplina, kahit simple lang, kahit maliit lang. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. At tuwing tinatamad ka, ulitin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang maging motivated. Kailangan ko lang gawin ang sinabi kong gagawin ko. Kasi sa dulo ng araw, ang tunay na nagtatagumpay ay hindi yung laging inspired, kundi yung laging consistent. Ang totoong pagbabago, hindi nangyayari ng isang beses lang. Hindi dahil na-motivate ka ngayon, okay na ang lahat. Ang totoong pagbabago, pinipili mo araw-araw. Kahit pagod ka, kahit wala sa mood, kahit walang pumapalakpak. Basta ginagawa mo pa rin para unti-unti gumanda ang buhay mo. At kung nandito ka pa hanggang dulo ng video na to, ibig sabihin, handa ka nang magbago. Handa ka nang ayusin ang sarili mo, paunti-unti, araw-araw. Kaya kung seryoso ka talaga, i-comment mo sa baba. Pipiliin kong umunlad araw-araw. Gusto naming malaman kung sino sa inyo ang hindi lang nanonood, kundi talagang gustong kumilos at magbago. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa Stoicism, mag-subscribe ka na sa channel na to. Huwag mong kalimutang i-like ang video at i-click ang bell para updated ka palagi. At panoorin mo rin ang playlist na lalabas dito sa screen. Marami itong aral, kwento, at payo na makakatulong sa'yo. Lalo na kung gusto mong maging mas matatag, kalmado, at disiplinado sa buhay. Tandaan mo, ang Stoicism hindi lang basta iniintindi. Ginagawa ito sa araw-araw. Maraming salamat sa panonood. Ingat ka palagi at huwag mong kalimutang, piliin mong umunlad araw-araw.